A very blessed Thursday evening to each and every one of us. Medyo malat ng konti kanina dahil pabago-bago ang panahon, and I'm really thanking the Lord Jesus. Malamig ang panahon ngayon. It's cool, and you know what? I want to drink Milo mamayang konti. Mga bandang alas 9 while watching YouTube. Tingin-tingin lang sa YouTube habang nanonood, nagre-relax, nagmamilo. No? Maganda kasi ang panahon. Okay. Ito pong kwentong ito ay hindi po ito pangkaraniwan sapagkat ang involved po rito ay ang aming pumanaw na mami, no? At ang asawa, no, ng aking tito na ngayon po ay naninirahan na sa Estados Unidos. So, ito pong mga pangyayari pong ito ay talaga pong masasabi nating kakatwa sa kanyang nature sapagkat ito po ay hindi basta-basta nakita lang nila eh. Parang ito po ay talagang nagkaroon sila ng connection during that time dito po sa aming bahay sa May Sampaloc, Manila. Okay? No, hindi ko pa pangalanan yung street. Pero that very street, my mom, talagang sinabi niya, talagang nangilabot po ang daddy ko nung sabihin niya. Ang mother ko, ayaw niya nakakakita ng mga ganyan-ganyan, but since sabi ng baka may third eye or something, maybe, pero ang sabi ng mom ko, it's not something na parang mas siya sa akin, mas vision ang nakita ko, sabi niya. So ito po kasi buntis siya sa kapatid namin, no, na bunso. So ang mother ko nag-leave sa kanyang trabaho at dito nga po sa May Sampaloc, Manila, dyan lang po siya nag-stay. At ang sabi niya, nagbabasa lang siya ng Bible, kinakausap ang Lord, hanggang natuon siya sa revelation. Meron akong mga hindi maintindihan dito, sabi niya sa dad ko. At alam ko yung iba simboliko, yung iba maselan. You cannot just interpret it like that. Kanyang ganon. Oo nga, umaga yun sila. And then, nung pumasok na ang daddy ko, tapos yung mga ibang kamag-anak namin, pumasok na rin sa mga schools nila. And you know what? Trabaho. Sila po ay umalis na. At ang natirang doon, mother ko, tapos nabuntis, no? Tapos, ako, maliit pa ako noon, very young. Nandun pa kami, hindi pa ako nag-aaral. Tapos, yung dalawang yaya ko, tapos, lola ko. Ayun. So, yun lang. So, tanghali siya, syempre, wala naman po siyang ginagawa, no? Dahil kagampan nga po at malapit na rin po ang kanyang kabuanan. So, gusto man niyang pumunta-punta dyan o kung saan-saan man doon, hindi nga po talaga pwede. So, dumungaw lang siya sa bintana. Dumungaw lang po siya sa bintana at maulan po yata yun eh. Yung kwento niya maulan. Oo. Maulan yon. Pero sabi naman niya, bumili lang siya ng ulam doon sa baba kasi may malapit na bilihan doon ng mga ulam. Tatawid ka rin naman eh, pero kaya naman daw niya. So, yun ang ginawa niya. Tapos, bumalik siya sa bahay. Dumungaw daw siya sa bintana. Maganda po yung bintanang yon kasi alam niyo yung mga lumang, bigyan po kayo ng glimpse, no? Yung mga bahay nung araw may bintana, di ba? Tapos dudungaw ka, makikita mo yung street. Makinig pong mabuti. Ito na po yon, heart of the matter. Sa kanyang pagdungaw, parang dumating yung vision, nakita raw niya isang anyo, isang talagang kulay itim na lalaki, tapos may buntot, may hawak na tinidor at may sungay. May idea ba kayo kung ano yon? Sino yon? Pero medyo alanganin po kasi. Kung sasabihin mong si Satanas, maybe. Pero ang tingin namin ngayon, nag-aaral na kami ng Biblia, ito po ay pandaraya sa mother ko. Dinadaya siya ng dyablo, na gusto ng dyablo, ipakita siyang ganon, ipresent siyang ganon. Tapos nagsasayaw daw sa street yung dyablo. Nagulat ang mother ko, tapos nang hawakan siya ng lola ko, biglang, okay na pala. Tapos kwento niya sa daddy ko, naalala ko,
may buntot, may ganito, ganyan, gano'n. Malit pa ako. And then yung tiyahin ko naman, oo, after ilang years na po ito, nandun kami sa taas. Third floor po itong taas, second floor yung sa amin sa baba. Pero may third floor kasi sa taas yung mataas. Pero same location po pag ikaw ay dudungaw. Totoo po yan. Nung kinakausap ko po siya, bigla siyang nagsalita ng malapit na ang wakas. Kanyang ganon. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung saan. Pero nararamdaman ko, sabi niya sa amin kasama yung mga anak niya, mga pinsan ko, malapit na ang wakas, magaganap na ang kawakasan. Hindi ko alam bakit sa murang edad namin na yun, nasaklaw kami ng mga ganung mga visions. Pero although hindi naman nila napapaliwanag yung mga mangyayari, di ba? Pero malay ko ba, isa akong 3 taong gulang na bata, during that time, bakit nakakarinig tayo ng mga ganyan? Ibig sabihin ng mga tao noon, talagang may vision na rin sila sa end times. May vision na rin sila sa end times, Kaya, itong mga nangyayari pong ito, first and foremost, correction po. Si Satanas po ay napakagwapo, napakagandang lalaki. Hindi po siya may buntot, hindi po siya may sungay. Nung nag-aral na kami ng Bible, sabi ko sa mother ko, dinaya ka ng Diablo. Gusto ng Diablo i-present ng kanyang sariling ganun sa'yo. Ayun. So maraming vision. Both my parents, mom and dad, may mga vision sila. Pero ang maganda sa dad ko, alam niya, yung mga nakikita niya, ito ay mga familiar spirits wherein ginagaya nila yung anyo ng mga namatay. Marami nakikita ang dad ko. Marami nakikita. At ako naman po na lately lang po na naginip ako na parang sa kwarto. Tapos nung pag ganun daw, nakita kong ganun, pinakita sa akin ng Lord yung parang malalim na balon. Ayun. Pero ang malinaw na panaginip ko po talaga ay yung, hindi ko po makakalimutan, yung earthquake. Ako po ay naligo ng gabi. Di ba? Mga 11 na po yun eh. Sobrang init po ng panahon that time. Naligo ako. Syempre, medyo basa pa ang buhok ko. Humiga lang naman ako. Pagod na pagod ako. Sa work, ganito, ganyan. Humiga lang ako. Hindi ko kalain na magnanap ako, makakatulog ako. At nanaginip ko. Bigla ako nanaginip na lumilindol. Tapos ang dad ko, dun sa labas, sumisigaw siya. Sabi niya, oh, you know what to do. Kasi nag-drill po kami ng dad ko eh. Earthquake drill. So alam na namin, naalala ko, yun ang gagawin ko. So alam ko na po ako, punta ko doon sa ilalim ng mesa. Doon sa ilalim ng mesa, nakita ko, habang nandun nagtatago raw ako, biglang bumuka ngayon yung pinagtataguan ko. Tapos nagising na ako. Lord, salamat nagising ako, nakakapangilabot itong mga ganito. Pagkatapos nanaginip din ako tungkol sa rapture, nanaginip din ako tungkol sa third temple. Yung sa rapture, yung pusa namin daw naging gold. Yung pusa namin na alaga naging gold. Bakit siya naging ginto? Tapos, iba-iba na nangyari. Pumasok ako sa bahay, tapos nakita ko mga nakaputing lalaki, mga suot na mga Hudyo. Nandun sila sa labas ng gate namin. Nandun po sila, tapos sinundan ko silang ganun. Tapos, ayun na. Parang ang nakita ko po rito yung umpisa po ng tribulation. Kasi nagugulong lang yung mga tao na parang maraming nawala. Parang yung mga Hudyo nagsisisi raw sila doon sa labas ng gate namin. Opo. Then a following week, 1 week after, Friday din yon, nag-shopping daw kami dito sa Mega Mall. Tapos pagdating namin dito sa bahay, doon na naman sa gate, Oo. Panaginip po ito Doon na naman po sa gate. Pagkatapos, yung gate daw namin, biglang nagbago. Ang taas ng bakod. Nung pumanik ako, nakakita ko yung templo nakatayo. Ba't nagkaganito ang itsura nito? Tapos ang mother ko, sumunod. Ang ganda, hindi ba? Ganda, no? Kanya. Nagising na ako. Then, kinunek ko. Lord, sabi ko, ayaw ko maging mapamahiin or magbigay ng mga kung ano-anong kahulugan sa mga bagay-bagay, Panginoon. Pero bakit ako nananaginip ng mga ganyan, Panginoon? Una, dun sa lindol. Pagkatapos nung dream kong yon, that very week, makinig po mabuti, that very week, nagbabala ang PhilBox na maaaring maka-experience ang buong Pilipinas ng 8.5 na lindol.
ilang beses po siyang naglabas sa Facebook ng mga paalaala lang po naman. Yung tinatawag nating the big one. Tapos, ang nangyari, makinig po mabuti, nung naginip ako tungkol doon sa templo and all that, doon sa mga third temple, tapos doon sa rapture, ito po yung panahon na sobrang gulo po sa Middle East. So, talagang, itong gusto ko sabihin, do not ignore your dreams. Do not ignore your dreams. Maybe the Lord is saying something to your dream. Pero make sure yung dream mo, makinig pong mabuti, anong tawag dito? Naka-connect sa scripture. Hindi tayo pwedeng lumabas outside the scripture. Tama naman po, Lord. Kung mananaginip ako, ganon. Kaya tignan po ninyo, nakita ng mother ko sa pangitain niya si Satanas na nagsayaw, no? Mali yun. Kasi gusto siyang iligaw ng dyablo. Gusto ng dyablo palabasin na gano'n ang itsura niya. Pero ang totoo, Satanas, magandang lalaki. Mapanlin lang ang demonyo. So mag-iingat po tayo. Last days na po ngayon. Okay? So ito pong gusto ko pong sabihin. Ang mga tao ngayon, masyado silang excited sa end times. Sometimes, marami silang mga sinasabi outside the context ng mga binabasa nila mga talata o mga kabanata sa Biblia. Make sure tama ang eschatology nyo. Okay? Pre-trib rapture po talaga ang totoo. Anytime now, naghihintay na tayo ng rapture because Jesus will get the church. That will be the next event. Okay? At ang pinaka-grandest event, second coming of Christ sa katapusan ng tribulation period. Kasi pag si Jesus dumating na po rito, He will establish His millennial reign, millennial kingdom dito sa Jerusalem at ayan po ang kanya magiging headquarters at maghahari siya sa buong mundo ng 1,000 taon. Totoo yan. So, nalalapit na po ang lahat ng ito. Make sure, go back to the Bible at biblical yung mga bagay. Tignan niyo yung mga panaginip niyo, biblical ba? Ako sa akin, nagpapasalamat ako, yes. So, nakaano doon. So, lalo akong nire-remind ng Panginoon na sabihin dito sa channel na ito na He is coming to get His church. Ang pinakasusunod na event, tandaan niyo po, ay the rapture of the church. Malapit na po, malay niyo. Mamayang gabi na. God bless.